Hello! Isang maganda ako sa inyong lahat, bukod sa inyo. Kasama natin ngayon lahat, mga kaiksena, ang mga ex ko, ang gagwapo. Ayan na. Siyempre, papakilala na natin silang lahat. Simulan natin kay... Hello po. Masya. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo lahat dyan? Sana po okay po kayo. Nandito naman po ang iyong Vengador. Tatalakay na naman po kami ng ating mga issue na sobrang init po na nangyayari sa ating bayan. At nandito po si Koy. Koy! Hello mga DDS, you miss me? I'm back! Yo, what's up mga kapatid? Welcome back po sa ating YouTube channel and sa channel po ng Vengador. Welcome po lahat ng mga kaibigan natin, kababayan natin. Sa mga nakamiss sa akin, saluhin nyo mga DDS ang gitnang daliri ko ngayon. Muli nilibot ko ang Luzon, Visayas, Mindanao upang tukuyin, alamin, malaman ang dapat na malaman ng taong bayan. Mga kababayan ko, isa lang ang hatol ng mga Pilipino sa ating ginawang kalye survey. Oy, latest to ha? Latest to. Mga kapatid, napanood ninyo, sablay, bagsak, walang sinabi ang pamilya Duterte. Sa mga tuwid, totoo ang ating sinasabi. Sa Davao lang talaga malakas yung ating pambato. Ano yung pambato nila? Siyempre, habang kami buhay pa, dahil kami mga may bantana ang buhay ni may bantana kami. Bantana. Kami kayo ito ba? Hindi yata makilala kaya walang banta no? May hirapan sila eh. Oo, may bantana ho yung buhay namin. Habang kami buhay pa, gusto po naming batiin ng happy birthday. Direct. Banata mo. Direct ready. This song goes to the one we love. Ladies and gentlemen, it goes a little bit something like this. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Ma'am Arlene Escalante. Happy birthday! Abati ko, abati namin sa'yo. Nawa ay lumigaya ka. Happy birthday po, Ma'am Arlene. Opo, ha. Happy birthday po. Nagdiriwang Happy po birthday, Miss ngayon Arlene yung Escalante. ating kaibigan, ating mga kasama sa pakikipaglaban. Opo, Ma'am Arlene Escalante. Happy birthday, ma'am. Happy birthday po. At syempre, yung ating taga-sunod ninyo, subscriber ninyo, nanonood sa inyo, si Ai Chang, ha? Oy, grabe. Oy, teka lang. birthday niya, Speaking no? of speaking of, maraming salamat pala kay Tita Lily Ragasa, kay Tita Judy Bascot, kay Nako. Nanay Carmen, sa aking mga nanay. Maraming salamat. Oo, si Carmen Kimberly ba? Yeah! Balita mo na kasi gustong-gusto niya na yung... Ay, naabangan lagi ni Nanay Carmen at Tita Lily, Tita Judy na lumabas tayo lagi sa Vengador. Diyos ko po. Yan yung mga solid na supporter natin sa US, Hawaii, Nako. tsaka Germany. Oh, bigat. Yan yung Dami mga namin nito. yan yung mga BBM supporter na until now hindi umalis. Sana all may na money, lumalaban. ano? Hindi yun yung mga mga nanay ko na talagang start na nag-vlog ako. Sila na yung talagang from the day one ng Manila Bigo, sila yung nakanonood sa akin. Pwede bang magpaampon sa kanila? Sama niyo na ako. Gusto ko rin magpasalamat, syempre. Sa buo-buo ng programa at sa tatlong pogi na rito, yung ex ko. Ay! Kalami Kasi kayo! maraming nag-request na mga subscriber ko. Sige na, sumali ka na doon. Lumabas ka na sa Vengador. Kaya sa mga kaiksena natin dyan, andito na ako. Yan lang kayo. Yan lang kayo. At kami bahala sa inyong lahat. Yan! Ang landi ang Uy! puti. Alam nyo ba? Umpisa na natin tong bakbakan na to. Oh, sige. Bagong-bagong kapapasok lang na balita. Ano ba yan? Si Jinggoy Estrada ay sinampahan na sa Sandigan Bayan ng grab at saka plunder Nako, cases. nako. Bakit? Nagtataka lang ako, no? Bakit pag plunder, Estrada? Nagtataka lang talaga, ang promise. Kasi una, nakulong na to. Tama? Makukulong ulit ngayon? No.
Hindi siguro baka namimiss niya lang ulit. Kulungan. Hindi lang ang kulungan. Mm. Siyempre, mahilig daw sa bottom. Teka, hindi. Ha? Oy, hindi lang yon kasi Ano? alam naman natin na nauna na si Bong Revilla na, di ba? Nakulong. Nakulong din. Oh. Eh, di ba silang dalawa magkasama din noon? Oo. Oo, di ba? Baka na-miss ni Jinggoy si Revilla sa loob. Hindi, magtropa talaga yun, magkumpare pa nga yata. Hindi, nagtataka lang ako kasi, speaking of nakakasuhan sila, wala ba ibang kaso? Ba't puro plunder? Puro pandarambong? Eh, yun naman ang magiging kaso mo kapag ka ikaw pumasok sa politika eh. Pero bukod sa may makakasuhan, ibabalita ko na rin sa inyo na meron pang isang senador na mawawarrant of arrest. Nako! Si Bongo. Parang kilala ko yan ah. Kalma lang. Kumalma lang muna tayo. Kasi mahirap i-discuss to. But meron akong insider na nagbalita na sa akin, bukod kay Bato de la Rosa, meron din dating PNP chief na iwawarrant of arrest ng International Criminal Court. Nako. At isa pang senador na muling magtatago. Nako. Eh, sabi hindi naman daw siya magtatago ah. Good luck. Oy, sabi niya hindi ako magtatago. Haharapin ko yan. Hindi ba yun yung senador na na mahilig sa mga nasusunugan? Hindi ba yun? Parang yan. Ayun ba yun? Parang Rektay na Parang yung mga nakikita ko ganun. Yung sabi, parang yung mga nakikita ko ganun. Siya yung nasusunod sa nasusunugan. Nakamotor. Hindi. Mahirapan pa yung mga taga-panood eh. Basta kamukha ni Jack Ma, yun na yun. Di ba? Grabe naman. Direkta mo Kamukha naman ni agad. Jack Ma. Oo, yun na yun. Di ba? Yung isang senador, meron pa yatang makakasuhan ng senador ah. Oh, yung mukhang lupa yung mukha. Oh. Kilala mo ba yun? Na pwede ng pang-araro naman yung baba ni Amy sa mukha niya. Oh, di ba? Kilala niyo yan? Hindi. Oh, alam mo, nakakahiya yung etong si Marcoleta. Direktay na natin ang putang inang yan. Oh, 'di ba? Sabi dun sa isang ganito, parang podcast. Sabi ba naman Mr. Senator Marcoleta, abay pakiayos-ayos nyo naman yung pilukan nyo. 'Di ba? Ginanon. Oo, 'di ba? Ikaw, paano ba naman, Boss Mike? Legit ba yun sinabi? Legit yun! Mamatay? Meron mga Inaayos sa newscaster piluka? sa DZBB. Itong ina, lupit nyo ah. Binanatan ng ganun. Hindi nyo nakita? Hindi Oo. Ay, putik na yan eh. Wala, mahihina kayong Sinabi talaga na Marcoleta, Ayusin yung piluka. piluka. Putik. Oo. Oo, sinabihan talaga Grabe, ng no? Angkor. Kasi- Alam mo kung bakit? Ikaw ba naman palit tayo sitwasyon eh. Oo. Sabihin mo hindi marunong sa batas yung mga senador. Kung di ka ba naman sira ulit bobo, di ba? Sabihan mo nang hindi marunong sa batas yung mga senador. Tama. Ito pagpartida, sabihan mo si Senator Risa ng ganun. Oo. First timer kang senador. Oo. Last term na senador nun. For how many years nag-serve sa bayan si Risa Ontiveros? Tapos sasabihan mo bobo? Not bobo, I'm sorry. Sasabihin mo walang alam sa batas? Oo. At saka nga pala... Pakinggan mo to pare. Ano? Oo. Ayan nga po pinapakinggan. Sabi ko sa'yo eh. Ayun o. O padinig mo sa tao. O ayan o. Parinig mo sa mic. Pero yung sinabi, yan ang problema kasi wala tayong legal walang legal background. Oh. Hindi abogado. Sir, pakiayos naman ho yung piluka rin nyo. Baka Tangina! Marcoleta, nakakahiya ka! Kaya nga, Okay, eh. the meaning na sinabi ni Anong Angkor na makiayos yung ang piluka mo, ayusin mo attitude mo sa Senado. Kaya nga. Then tsaka mga kababayan, yung sinasabihan niyang walang legal background, sobrang kapal naman ng mukha mo. Tingnan niyo po yung kung sino sa mga mayor yung kasama mo na mga inutil dyan, na kayong 13 Judas, kung sino-sino ba may legal background dyan. Tanong Si dito. Robin Padilla nga, kita mo, trending ngayon si Robin Padilla sa force majeure nga, tatanga-tanga. Awatin niyo yan. Tapos, inaano pa ngayon si Bato, na binoto daw ng masa. Sir nga binoto ng maraming masa, kita mo, kami din na nagpakulong. Taong bayan din na nagpakulong. Correct. Wala sa ano yan. Stupid. Sasabihin mo legal, walang legal background. O may Oh. pambato ko dyan. O sabi ni Senator Robin Padilla. O sabi niya, totoo to. Nung hindi makasagot si Robin Padilla doon sa simpleng sagot lang dapat na isasagot niya. Doon habang nasa plenary sila ni Senator JB. Alam mo sabi ni Robin Padilla, gusto niyang Tagalogin yung I move, Your Honor.
Sige nga, Tagalog. I Sige, move, I move. Hindi, mag-isip kayo mga kababayan ko. Anong ibig sabihin ng I move your honor in Tagalog? Iusog ko kamahalan. Hindi. Hindi ba? Mali. Ano? Alam mo, sabi ni Senator Robin, sabi niya nga, hindi, dapat nagtatagalog tayo mga senador dito. Tagalog tayo, maintindihan ng tao. Taga Mindanao, ganun. Tagalogin natin na I move your honor, sabi ko. Putang ina, sabi ko. Igalaw mo, your honor! Ayun. Sabi ko, anong dating? Sabi ko, sasabihin ni Marcoleta na walang legal background. Ito ang artista na walang alam eh. Puro walang direktang nagawang batas. Walang laging co-author. Unlike kay Sunny Trillanes, na sandamakmak ang batas na naipasok sa Pilipinas, maraming mga Pilipino na inabang kagaya ng Porpis. Itong lintik na senador na to, itong lintik na senador na to na nagmamalaki sa Senado na naipanalo nag-number 1 daw, wala man lang nagawa na batas kung laging co-author. Igalaw mo yun. Di pwede yun. Pasok si Sani. Sani pa rin. Hindi naman Hindi, babago. totoo naman eh. Pinarangalan si Sunny Trillanes and I'm proud of that. Na siya lamang ang senador na maraming nagawang batas noong panahon na siya ay nakaupo sa Senado. Tinapos niya yung termino niya ng maraming nagawang batas at mga Pilipino ang umani nito. Pero yung pinagmamalaki mo na walang legal background, si Robin nga wala eh. Ikumpara mo kay Trillanes. Balik natin sa Senado. Gusto nyo? Thank you very much for that wonderful. Wonderful speech for Sani. Trillianista! Ano mga DDS? Na-miss nyo ba ako? Sa respisyo na to. I'm back! Hayaan ka namin magsalita. Bala. Teka. Papasukin muna natin yung ex ko. Ikaw na. Ako ba yun? Ikaw na. Ano ba naman? Nakakahiya naman. Nagbablast tuloy ako. Huwag kang kiligin. Uy, Kilig. Hindi, ang concern ko, kasi itong putang inang si Sara Duterte, at saka itong putang inang si Pulong, meron daw di umanong pinapautos sa Sara Army. Nako. At ako hindi naniniwala na sangkot ang INC ha. Bakit? Kasi may mga lumalabas na mga sinesend na mga screenshot na pinapapatay daw yung mga BBM vloggers. Mga sikat, yung mga malulupit daw. Nung tinignan ko, parang hindi naman sikat yung iba. Bakit? Bakit? Oo. Paano naman? Yung iba wala naman bilang. Oo. Hindi siya no? Para tuloy yun, nagdududa tuloy ako na ano ba talaga? Di ba? Sana man lang makita natin dyan si Direk Freddy. Huwag naman. Di ba? Oo. Pero yung, Napapatayin. napapatayin, number 1. Sino pa? Si Mima. Si Yan, Mima. mga ganun, Si Mima talaga. Di ba? Napapatayin, pipingutin pa ilong. No. Pero yung mga kasama doon, putang ina may mataba eh. Oo. Yung Ano yun? bilbil abot hanggang tuhod eh. Paano pa makakatakbo yung pagkapapatayin? 'Di ba? Yun. 'Di ba? May matanda na wala naman bilang yung mga sinasabi. Puro chismis lang. Paano magiging makatotohanan yun? Kaya hindi tuloy ako naniniwala eh. Pero marami rin kasi sa akin na nagme-message eh. Meron din na sinabi patungkol doon na kahit hindi kakilala sa itsura mo talaga, mag-iingat ka kasi pinondohan nga daw. Yun nga. Pinondohan. Pero the thing is na may threat na ganyan sa mga taga-suporta ng gobyerno, this is a national threat also. Kasi alam nyo kung bakit paano ko masasabi. Yan na yung paraan nila upang patahimikin tayo. Yan na yung paraan nila upang itikom yung mga bibig natin. Dahil oras na sumapit ang 2027, alam nila na tayo ang pakikinggan ng mamamayang Pilipino at hindi sila. Oo. Kasi wala na eh. Wala na silang narrative eh. Kasi dumaan ako ng Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-survey ako doon. Bagsak na bagsak si Sara Duterte kasi ang gusto ng tao, meron mang papanig sa kanya pero pinagpapaliwanag siya. Meron man nakikinig sa kanya, pinagpapaliwanag pa rin siya. Maraming tao ang gusto na malaman kung ano nga ba talagang ipapaliwanag siya. Sabi nga ng tao, bago ka tumakbong presidente, magpaliwanag. Tama naman. Pero alam nyo, hindi ko naman binabaliwala yung maganyan threat kasi number 1 ako eh. Nasa unahan ng listahan eh. Kaya nga. Mike Cervera na, ba't naman ako number 1? Di mo pa nga ako anakan mo pa diba? nga ako. Pwede naman si Direk Freddy na lang. Oo. O kaya si biyahe ni ko yung gawin yung number 1. Naman.
Di ba galit kayo kay Trillanes? Oo. Ito yun eh. Yung bata niya. Yan ang pakulong kay ano, hindi ko eh. Di ba? Oo. Bakit ako? Hindi, Diba? hindi, ako if magbabakbaan kami ng gano'n, and I'm willing to fight ng harapan sa inyo. Hindi ako takot. Bakit? Kasi kung kayo lang ang kalaban ko, kayo lang ang papatay sa akin, may ipagsabayan ako sa inyo. Oh. Hindi ako takot sa mga DDS. Bakit? Nasa tama ako eh. Mm. Nasa tama ang gobyerno natin eh. Mm. Diretso ang pananaw ng Pangulo natin eh. Kung mamamatay ka para sa bayan, willing ako. Mm. Pero Oo. kung hahamunin nyo ako, sumabay kayo ng harapan. Pero isa lang sasabihin ko, mamatay man ako, pero sabihin ko, mamatay man ako sa ginagawa ko because of my principle. Ito ay para sa akin at para sa bayan ko. At least sa bandang huli, nilabang ko yung karapatan ng pamilya ko at ng buong Pilipinas. Oh, okay lang kasi hindi ka naman kasali. Kung Ay! Hindi. Nakakainis to si Koy, no? Hindi. Kami yung mga... Number one, Alam mo Number bakit? one eh. Alam mo bakit ha? Kaya nagsalita ng gano'n. Hindi naman ako kasama eh. Oo. Pero ako ha. Oh, ikaw Kasali kasama. ka ako bilang number 5. Number 5 ako eh. Number 5 ka. Top 5 ako. Para sa akin, para sa amin nila, Boss Mike, yung mga kasama. Kung si Rizal nga po namatay para sa bayan, ako may mamamatay kami para sa taong bayan. Yun. Yun lang yung mga kababayan. Oh. Kasi wala naman kami ginawang masama dito eh. Wala. Yung bayaran na sinasabi nila, sila yung nagbabayad. Kami ginagawa lang namin to is para magbigyan linaw po lahat to. Ngayon, kung umaabot na kayo sa sukdulan na hindi nyo na, ibig sabihin kasi yan, hindi nila kaya yung mga sinasabi natin eh. Correct. Hindi nyo kaya yung sinasabi namin. And, Hindi nyo mabaliktad, hindi nyo maribat. So, kung yan ang paraan nyo, walang problema. Diba? Ako naman. Kasi kaninang umaga, sinabay ko na yung pagpapablatter. Siyempre, Oo. hindi natin yan na sinasawalang bahala. Tama yun, tama. At siyempre, kasama ko yung abogado na kaibigan din natin na nagmamalasakit sa atin na may naipanalo ng kaso laban na dun sa isinampa kong kaso. So, matawa ka. Ba't natatawa ka ba? Hindi, masaya Parang ako. ano, Masaya, kasi nga, ganon. Oo. Parang iba. parang iba eh. No? Parang may laman eh. Pero tama rin yan. No? Kasi marami na akong pinablatter na case na ganyan. There's a time na pinicturean pa nga yung bahay natin eh. Bahay ko. Pinicturean pa yung bahay ko. Nasa sakyan lang. Kaya ako pinablatter ko rin yun. Lahat ng may threat sa Facebook, even lahat. Kahit message pa yan, pinapablatter ko kagad. Isang salansang ko yan. Kasi- Hindi pa nga ako tapos eh. May sasabihin pa ako eh. Sige, go. Kaya lang, hayaan natin si Kuya. Bagong dating dito eh. Tuloy mo! Pinapablatter ko talaga ganun, Boss Mike. Kasi delikado yun. Oo. Mamaya, hindi natin alam, di ba? Iba lumaban yan, traidor lumaban yung mga yan. May kikwento ko. Ah. Sabi, sino ang ibablatter nyo? Si Sara Duterte tsaka si Pulong. Sabi ng polis, talaga. Sikat ka. Sino pa ba kayo? Natawa yung Natawa yung polis eh. Pero alam nyo, ganito po, no?